Dimples. Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Ang ating mga guro ang pangalawang magulang sa loob ng silid-aralan. Sila po ang humuhubog sa isipan at kinabukasan ng ating mga kabataan. At ngayong umaga po sa Dear Dimples, ibabahagi natin ang kwento ng ating letter sender. Dear Dimples, ako si Teacher Jess, kindergarten teacher sa San Jose del Monte Heights Elementary School. Mahirap maging guro lalo na sa maliliit na bata, pero dito ko nakita ang tunay na kahulugan ng pagtuturo. Hindi ko pinangarap maging guro noon, pero may mas magandang plano si Lord, ang maging gabay sa unang hakbang ng mga bata. Isang ngiti o yakap lang mula sa kanila ay sapat na para masabi kong tama ang landas na pinili ko. Lubos na nagpapasalamat, Teacher Jess. At ngayong September nga po ay National Teachers Month. Mabuhay po ang lahat ng guro at maraming salamat po sa inyong walang sawang dedikasyon. Ngayong umaga makakasama natin ang ating letter sender na si Teacher Jess, isang huwaran at inspirasyon para sa kanyang mga estudyante. Welcome to Good Morning Kapatid, Teacher Jess! Hi! Good morning! Good morning! Ang ganda-ganda mo naman, Teacher Jess, kapag ikaw ang teacher. Oo, lalong-lalo na sa, tingnan mo, in person at sa TV, apakaganda. Pag ganyan ang teacher mo, siguro yung mga bata inisip nila, ay princess, Disney princess ang teacher ko. Teacher Jess, I'm sure mapapanood to ng iyong mga estudyante. Mamaya pagkagising na sila, I don't know, paano yun? Wala ba silang teacher today? Wala. Nagtatanong nga po sila kung bakit. Mamaya malalaman. Ipapanood mo na lang sa kanila, surprise! Teach. Oo. Teacher, ilang taon ka na pong nagtuturo at bakit pagtuturo ang napili mong profesyon? 8 years na po ako nagtuturo. Pero... Ilang taon ka na ba, Teacher Jess? 18 siya. Grabe, Hindi, you look so young. 29. 29 ka Yes na? po. You look so young. Grabe. Okay, so 8 years ka nang nagtuturo. In the beginning, did you really want to teach? No, hindi po talaga ito yung gusto kong course. Ang gusto ko po kasi talaga ay maging flight attendant. Yung Which bagay ka din? Pero po, mahiluhin po kasi ako sa biyahe. So, nung nag-enroll na po ako, nag-exam na, hindi na po ako nakabalik kasi hindi ko na po kayang bumiyahe nun. Kasi Manila, from Bulacan to Manila pa po kasi ang biyahe. So, ayun po, ang second option ko po nun ay psychology. Pero po, hindi rin natuloy kasi nakapag-exam ako sa early childhood. Tapos yun po ang na-push ko pong course. Yes. Oo. Ako, teacher, I'm so curious, no? Sa dinami-dami ng pwedeng turuan. At ako, I'm very curious talaga kasi, are you a mom or not a mom? Not yet. You're single? Not yet? Married. Okay. You are married? Yes. Okay. Pero hindi ka pa mommy. Pero di ba, my gosh, para piliin mong magturo sa mga kinder, 0, 4 to 6 years old. Grabe. Ako, iisa pa lang yung parang tuturuan ko, 3 years old, parang gusto ko na talagang makipaghabulan talaga sa hangin. Pero ito yung pinili mong turuan. Did you really want to teach younger kids? Actually po, kaya po na push to sa early childhood kasi nga ayoko maging teacher. Since nasa early childhood nasa PNU na po ako noon, which is teaching school po talaga siya. So, ang pinilik po early childhood kasi sobrang nako-conscious po talaga ako sa boses ko. Nahihiya po kasi ako kasi baka pagdating sa high school, feeling ko mabubuli ako pag yung boses ko. Oo, mas bata pa sa boses nila. Yes, sa kinder, magkakaboses lang po kami. Oo, which makes total sense. Diba? Ang galing that you're so self-aware na, okay, I'm like a child, I look like a kid. So parang nga naman, the kids will not be intimidated by their teacher, feeling nakakalaro ka nila. Sa iyo, kasi since mga early childhood yung tinuturuan mo, ano ba yung style mo ng pagtuturo para makuha mo yung kanilang loob? Kasi di ba, pinakamahirap daw ng mga customer ang mga maliliit na mga bata. Yes, sobrang hirap po talaga. Iba-iba pong style. Kasi ang mga bata po, may iba-iba silang personality. True. So, kailangan po ikaw yung mag-a-adjust kung paano po yung gagawin. Pero ako po, kailangan lagi kang ready. And I'm making sure na yung class ko po ay fun and engaging para po bumabalik po sila everyday. Para po yun yung naaalala nila na masayang mag-aral. Sa kinder po kasi hindi mo sila pwedeng i-pressure na ito, dapat matutunan mo to, dapat ganyan. Kailangan po i-develop muna sa kanila na ang pag-aaral ay masaya. Para po paglaki nila, ma-enjoy rin po nila yun.
Oo, kasi at that time, di ba, teach, parang ang sense of learning pa nila ay play, no? Yes. Naglalaro pa talaga. Pero sabi nila, kapag nagtuturo ka daw, kailangan mo daw ng mahabang pasensya. Eh, alam mo naman, yung mga tao ngayon, wala na masyadong pasensya. Lalo na tong, director ko dito sa, studio, si Isay. Mahal ang pasensya niyan. Pero sa'yo, teach, parang marami ka nag-give mo kay, Isay minsan, no? Hindi, pero how do you keep your patience long, especially for mga ganito? Minsan ka na bang sinubok, yung parang pag-give up ka na, grabe naman ang kukulit or ang lilikot? Kasi di ba, pagka malikot yung mga bata, pag may nangyari sa kanila, liability mo yun, ikaw yung nandoon sa classroom. Oo. Actually, nauubusan rin po ako ng pasensya. And Paano maubusan ng pasensya si Teacher Jess? Everyday din po talaga ang struggle. Nagagalit din po ako sa classroom kasi hindi pwedeng palagi lang kaming play. Dapat din po may disiplina. Agree. Kasi po, kapag sa umpisa pa lang, hindi na sila na-disiplina, hanggang sa pagtapos ng school year, magiging chaos po yung classroom niyo. Magugulo po yung classroom niyo. So, ako rin po, nauubusan din ako ng pasensya, pero iniisip ko na lang, they're kids. Nag-a-adjust sila. Kung ikaw na adult, nag-a-adjust, syempre, what more sa mga bata. At ang pasensya ko po kasi may age limit lang. Ang pasensya mo para sa mga kinder lang. Hanggang kinder Pero lang. pag tumanda na yan, wala ka na rin pasensya. Wala na po sa asawa. Oo, sa asawa mo. Wala. And what's the name of your husband? Winbird. Hi, Sir Win. Good morning sa'yo. Salamat sa pagiging supportive mo today. Okay, meron ka pa bang ibang mga naiisip na struggles pagdating sa pagtuturo? Yung work, marami mo naman po talaga kasing ginagawa. Ang kaibahan po ng teacher sa ibang work po pag uwi mo, pahinga ka na. Agree. Ang mga teacher po pag uwi may gagawin pa yan. Maghahanda pa ng lesson, marami pa pong gagawin na iuwing trabaho. At isa pa pong struggle talaga as a teacher ay yung pagmamanage talaga ng iba't ibang personality ng mga bata. Mahirap po kasi, lalo na po ngayon, na kailangan maging careful ka sa mga bata kasi onting mo lang, parang ang sisi lahat ay sa teacher. So, yun po talaga ang pinaka-struggle sa kinder. Tama naman. Teach, ang balita ko, ikaw merong 3.1 million followers sa TikTok at sa Facebook. That's a lot of numbers. No? A lot of eyes watching you. Bakit naisipan mong gawing content yung pagtuturo mo? Nag-start po kasi siya nung meron lang po kaming activity. Gusto ko lang sana i-share online yung activity namin na yon, which is sa phonics. Tapos po nung in-upload ko, ang dami pong natuwa na thank you teacher, nagkaroon ako ng idea. Sa next class ko, gagayahin namin yan. Hanggang sa tinuloy-tuloy ko na rin po kasi ang dami pong na-inspire and gusto ko rin pong mag-spread ng positivity sa lahat. At para makita rin po ng mga tao, ano ba talaga yung nangyayari sa loob ng classroom. Tama naman, kasi it's nice then that you are showing them paano nga ba yung learning na ngayon ng mga bata kasi nag-iiba rin yan per generation. Teacher ko, I want to ask you, anong klaseng fulfillment ang nakukuha mo in your heart and in your life sa pagtuturo? Matuto lang po sila. Grabe na po yung fulfillment nun. Lalo na pag sa umpisa pa lang na yung batang hindi marunong maghawak ng lapis. Pagtapos ng school year, marunong na sila magsulat. Grabe po yung fulfillment. Yun po ang success sa aming mga teachers. Ang makita namin yung development and improvement sa mga students po namin. Teacher, naniniwala ka ba na ang magulang at ang mga guro ay magka-partner pagdating sa pagbuo ng values, kasi values formation kaagad yan bata pa no? And sistema pagdating sa pag-aaral at para matuto ang mga bata. Do you believe it's a partnership between the parents and the teacher? Yes po. Dapat po talaga partner ang teacher at ang parents pagdating po sa mga bata. Hindi po kasi pwedeng iaasa lahat kay teacher. Ilang oras po ba ang mga, lalo po sa kinder, mas mahaba po ang oras ng mga bata sa bahay kumpara sa school. At ang mga bata po kasi, para silang mga sponge. Na-absorb po nila kung ano yung nakikita nila. They are also good imitators. Actually, nagawan ko na nga po ng content to, yung pagpupo at opo sa mga bata, na bakit daw ako nagpupo at opo. Children are good imitators. Kung ano yung nakikita nila, ginagaya nila. So, dapat po at this age, which is yung pinaka-crucial stage po kasi ay ang kinder or early childhood stage, dapat po ngayon pa lang, maipakita na natin yung values, yung love, yung kindness sa mga bata. At hindi lang po yun magituro ng teacher. Sa bahay po yun magsisimula kasi ang mga magulang po ang unang role model ng mga bata. So kung sa bahay pa lang, nakikita na nila kung ano yung mga dapat na maging ugali sa labas,
dapat po rin po talaga continuation, meron po tayong repeated na reinforcement ng value sa bahay. Kung yung assignment nga po sa bahay ginagawa, syempre, partner po talaga ang mga magulang at ang teacher. Teacher Jess, kasi ikaw isa kang guro, and I'm sure kasi they say it's a thankless job, di ba? Na parang ang daming-daming nakapasan sa iyong, kumbaga, burden ng shoulders mo, itong mga bata, their future, no? Pero bihira kayong matanong ano ang kailangan ninyo kasi you are known to be givers and nurturers. Ako, I want to take this moment and ask you if there is anything na gusto mo sanang ma-improve sa ating educational system in our country. What would that be? Actually, ngayon po, ano ko po talaga, yung quality ng learning materials, facilities, yun po talaga ang pinaka-concern kasi hindi po lahat, minsan po naghahati-hati na lang po sa classroom yung mga bata. At yung learning materials, may libro pero ang bilis pong masira. Parang hindi na po tatagal ng isang buong taon. So sana po, at ito gusto ko rin po sabihin sana, aware naman po tayo sa nangyari sa ating bansa. Sana po yung pera pa sana para sa education, para sa DepEd, maibigay po talaga para sa mga DepEd. Para po sa mga bata kasi po ang dami pong mga batang nangangailangan. Kasi po, ramdam ko po yun kasi kaming mga teachers, naglalabas po talaga kami mismo ng sarili naming mga pera pagdating sa classroom. Nung nakaraang brigada lang po. Naging content ko rin po yun. Kaya sa ating mga, sa mga inampalan, I always say na let's make sure talaga na ang ating buwis ay napupunta sa tamang lugar. Kasi kagaya ng panawagan ni Teacher Jess, siya po ay guro, ito yung mga bagay na hindi naaabot na kapag ito ay hindi napupunta sa tamang paraan, no? Kaya, Teacher Jess, maraming salamat sa'yo. I really enjoyed talking to you. Alam mo, nung bata akong tawag sa akin ay teacher's pet. Kasi, totoo yun, literal, kapag hindi ako nasusundo ng nanay ko dahil may leukemia yung kapatid ko noon, naiiwan ako sa eskwelahan. And I have had the best time talaga with my teachers back in F. Serrano Senior Elementary School back when I was in elementary. So, thank you so much, Teacher Jess. Happy Teachers Month. And please, ibitahan natin sila sa iyong content, sa iyong social media platforms. Sige ba? Hi mga kapatid! Follow niyo po ako sa Facebook, Jess Plasencia, and TikTok, Miss Jess, and Instagram, Miss Jess. Thank you so much, everyone! Kung gusto niyo po makakita ng teacher na mukhang Disney princess. Literal! Maraming salamat, Teacher Jess. And it's been an absolute pleasure. Thank you so much. Balik ka dito at magsama ka ng mga estudyante mo pag walang pasok. Abangan pa po mga susunod pang kwento ng inspirasyon, pangarap at laban sa buhay dito lamang po sa Dear Dimples. Mga kapatid, Dimples Romana po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow na po at subscribe na sa social media pages ng News 5.